Network Center, ito ang 24 oras. Malalaking mga balita sa Kamara at Senado. Sa landslide na boto, in-impeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 255 ang pabor, 26 ang kontra at 9 na abstain. Sa Senado naman, iniluklok si Senate President Alan Peter Cayetano ng bagong mayorya. Bahagi niyan si Senador Bato de la Rosa na nagbabalik sa Senado makalipas ang ilang buwan pagtatago. Pero hindi pa tapos sa mga ganap dahil ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, may ICC warrant of arrest na laban kay de la Rosa. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. ICC arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa nga ang latest sa sunod-sunod na gulatan sa Senado. Bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya niyan pero hindi na isilbi. Nadapa pa nga si De La Rosa ng habulin ng mga NBI agent sa isang punto pero hindi pa rin naaresto. Wala po sa Senado, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Mel Emil, Vicky, bit-bit nga ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Kasamang dumating dito ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga ahente ng National Bureau of Investigation para nga arestuhin dito sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang naka-lockdown ng Senado, ipinakita sa media ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang bitbit niyang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa ICC. Paraan niya ito sa kasong Crimes Against Humanity kung saan co-conspirator si de la Rosa at iba pang may kinalaman umano sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Git ni Trillanes, maaaring arestuhin si de la Rosa na mula Nobyembre ay hindi nakita ng publiko. Dati na siyang hinamon ni Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito. Nasa Senado si De La Rosa para dagdagan ang bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga bagong majority senators ang ginawa ng mga taga-NBI kay De La Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? I requested the Sergeant at Arms when we were on break before you elected this representation to review the footage of the CCTV. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Paliwanag ni Cayetano, welcome si Trillanes dito bilang dating senador, pero giit ni Bato, kasama umano ito sa harassment. It's part of the harassment. So Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagkuha sa NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito siya? Yung nag-asulto sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Ipinag-utos ng bagong Senate President sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Nag-lockdown din sa Senado dahil may motion na kilalanin kung sino umano ang sangkot sa nangyari kay Senador Bato para maipagharap ng reklamo. Tinanong natin si Senador De La Rosa ukol sa ipinakitang warrant of arrest si Trillanes, pero sabi niya, mamaya na lang. Ipinakita sa plenaryo ang kuha ng CCTV. Hinahabol siya ng NBI agents. Sa isang bahagi ng CCTV, makikitang nadapa si De La Rosa sa hagdan.
Vicky, kanina doon sa sesyon ay nagmosyon nga si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody ng Senado ang kasamang senador na si Senador Ronald Bato de la Rosa, bagay na pinagbigyan naman ng mayorya ng Senado. At kanina ay nag-motion din para i-cite in contempt ang mga NBI agents na humahabol kay Senadora de la Rosa. Si Senadora Joel Villanueva yung nagmosyon at pinagbigyan din niya ng Senado at sinabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na aarestuhin ang mga Jane Does at John Does na mga NBI agents na kanilang iimbestigahan. At ang isa pa sa mga latest development ay nag-resign po ang pinuno ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado na si retired Major General Edgardo Rene Samonte, pero tiniyak niya na makikipagtulungan siya sa gagawing investigasyon. Yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Iyan, saan na si Senator De La Rosa sa mga sandaling ito? Well, Vicky, ang huling impormasyon na ating nalaman ay nandun sa lounge si Senador De La Rosa at yung mga ibang plano niya, Vicky, ay ayaw niyang sabihin kanina doon sa ating mga pagtatanong sa kanya. Particular nga yung pagtanong din natin sa kanya kung ano ba yung reaksyon niya dito sa inilabas na warrant of arrest ng ICC, Vicky. Iyan, balak ba niyang manatili dyan sa Senado? Well, Vicky, isa rin sa mga tinanong natin yan sa kanya kanina kung magka-camp out ba siya dito sa Senado o hindi. Pero ayaw niyang sabihin talaga kung ano ba yung kanyang plano. Pero yun nga, Vicky, dahil nga kanina sa sesyon ay naglabas naman ng ang Senado ng desisyon na isa sa ilalim nila sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. So aantayin pa natin kung ano yung mga magiging development habang lumalalim pa yung gabi dito sa Senado, Vicky. Sina dating Senador Trillanes, nandiyan pa rin ba siya sa mga sandaling ito? Well, Vicky, hindi natin nakita nung bago tayo sumahing papawid. Pero yung mga agents, Vicky, nandoon sila sa bandang likuran natin. May hallway kasi dyan, papunta nga doon sa lounge, kung saan naroroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. And ang nakita natin, nandoon pa rin yung mga NBI agents at lumapit na rin kanina, mga bandang alas 6 ng gabi, ay lumapit na rin doon yung mga ilang elements ng OSAA, o Office of the Sergeant at Arms. At ang tinanong natin, yung mga taga-OSAA, kung kailan na-arestuhin yung mga aresto dapat ng mga taga-NBI, ang sabi nila ay naghihintay pa sila ng order mula sa kanilang pinuno, Vicky. Ang atmosphere naman ngayon sa Senado, kamusta? Iyan. Naku, Vicky, talagang tensyonado, dahil nung unang lumabas nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, talagang nasa taas kami at nasa baba ang session hall. Talagang narinig namin, nagkaroon pa ng sigawan at syempre dito hanggang ngayon talagang maraming mga tao talaga ang nasa hallway pa rin, hindi katulad ng mga nakaraang araw na pag ganitong oras talagang halos wala ng tao naglalakad dito, pero sa ngayon talagang busy ang lahat ng mga tanggapan dito sa buong Senado, Vicky. All right, sige. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. At tensyonado rin ang mismong sesyon ng Senado kung saan iniluklok bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, matagal-tagal na rin nga pinag-uusapan na posibleng magkaroon ng palitan ng liderato dito sa Senado, pero ngayon nga po ay natuloy na yan. Pero ito po ay bahagyang nabalot ng tensyon at emosyon nang bigla nga pong dumating itong si Senador Bato de la Rosa na matagal nang absent. President is present. May pasabog si Senador Alan Peter Cayetano sa pagsisimula ng sesyon kanina ng Senado. Una niyang inilatag ang magagandang katangian ng nooy Senate President Tito Soto. Tsaka sinabing may sapat na boto para alisin siya sa pwesto at magluklok ng bagong liderato sa Senado. So may I manifest that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute.
Ito ang unang pagkakataong pumasok si Senador Bato de la Rosa matapos ang halos 6 na buwang hindi nagpakita sa Senado. Niyakap siya ng ilang mga kaalyado pero may agad siyang inireklamo. Inireklamo niya ang mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI at ang Senate Office of Sergeant at Arms. Sa pagdating ni De La Rosa, ipinakita ni Cayetano na meron silang numero. Sumunod na ang formal na botohan sa pagitan ni Soto at Cayetano. Ang resulta, 13 senador ang bumoto kay Cayetano, kasama ang 8 na nasa dating minority. Si Soto na bumoto kay Cayetano bilang tradisyon. At ang kanyang dating mga kaalyado na sina Senador Loren Legarda, Mark at Camille Villar at kapatid ni Cayetano na si Pia. Siyam ang kay Soto, kasama si Alan Peter Cayetano na bumoto rin sa kabilang nominado bilang tradisyon. 2 naman ang nag-abstain. Oath of office. I state your full Sa name. pagsumpa ni Cayetano sa pwesto bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang kanyang trabaho sa gitna ng posibleng pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Let me make it very clear. May mga lumabas sa news, and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. Matapos nito, idineklarang vacant ang lahat ng pwesto sa Senado. Napiling Senate President pro tempore si Senadora Loren Legarda. The duties of my present position. Mel, nagpapatuloy po ang pagtalakay ng Senado dito sa nangyari po kay Senador De La Rosa. At isa po sa issue na nare-raise ay kung alam ba ito ng dating liderato ng Senado, partikular po si dating Senate President Tito Soto. Pero sa ngayon po ay wala pa hong pahayag si Soto tungkol dyan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po sa inyo, Miss Mel, at sa ating mga viewers. Una po sa lahat, inilagay na si Senator De La Rosa sa protective custody ng Senado. At ang sabi po ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, poprotektahan ng Senado si De La Rosa. Ano po ngayon ang mangyayari sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest ng ICC? Sir? Ganito po ang ginagawa nila. Mag-create po sila ng constitutional crisis. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Senator Cayetano, obstruction of justice yan. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Nakalagay po yan sa batas, napakaliwanag po yan. Valid yan, hindi yan na-declare na unconstitutional o illegal. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Wala pong basihan ang protective custody. Kasi, alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. At yun po ang precedence. Pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they are courting cases to be filed against them for obstruction of justice. Mm-hmm. Pero sir, sa saligang batas po, Article 6, Section 11, nakasaad na a senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session.
para po yan sa mga offenses na may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Hindi po ba? Ano po ang epekto ng probisyong ito sa kaso ni Senador De La Rosa? Yun po, nakalagay po doon, 6 years or below. Kasi doon sa kaso ko po, nung ako ay inaresto sa loob ng Senado, ito po ay reclusion perpetua, yung penalty noon. Kaya hindi ako naproteksyonan noon ng provision na yan. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa, ngayon ay nagpapa-victim siya na mode. Pero kung tatandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libu-libong Pilipino yung pinapatay, tapos naghahamon man na sasama daw sa ICC, ngayon kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya. Pinakita po kanina dyan sa sesyon ng Senado yung video ng paghabol kay De La Rosa ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Ang sabi ni De La Rosa, kasama raw ho kayo doon Ano ho ba talaga yung nangyari nung mga oras na iyon? Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito nadala na sa kotse ng NBI. At kasi nahihiya pa sila Nahihiya pa ho yung mga ibang ahente. Binuli niya, sinigaan niya. O tapos nung nakalusot siya, takbo siya. Hindi pa pwedeng ganyan. Nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino. Tapos iiwas ka ng hustisya. Di ba ho, ganito, simple lang. Pagka ikaw ay nag-order na patayin, kahit isang tao, murder po yan. Life imprisonment. Ito po, buhay tayong lahat nito. Nung nangyari yan, siya ang PNP chief. At naimbestigahan na po yan ng ICC. Meron certainty of conviction, yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga po, nagpataw ng warrant of arrest. Yun po. Paano po ba kayo nakakuha ng kopya ng warrant? Ito po ay nabigay sa PCTC. Kanina po nung nag-appear siya. So ito yung sealed warrant. Ngayon ako po ay nakikipag-ugnayan sa kanila simula po 2017. Di ba? So simulat sa pool, nagko-coordinate ako sa kanya para nga sa ICC, para nga makakuha ng hustisya yung mga pamilya ng mga nangamatay nung sa EJK no panahon ni Duterte. So hindi ko po binibitawan itong kasong ito until mapanagot natin yung mga may pagkakasala dito. O so ibig sabihin po ba niyan, kayo'y nandiyan dyan bilang tugon doon sa sinabi noon ni De La Rosa, go ahead, make my day. Yun lang po ba? But really, you have no, how would you call it? You have no participation in all of this. Wala? Am I correct, sir? Ganito po. Maliwanag po yung hamon niya. Nasamahan ko pa rin yung mag-aaresto sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. Kaya ako nandito. Ano pa hong pinag-uusapan doon? Di ho ba? At malinaw din na yung NBI naghabulan pa para lang mag-serve ng warrant of arrest na hawak din ninyo. I mean, you have a copy of the warrant of arrest. Am I correct? May hawak po yung NBI. Pinakita ko lang po sa media. Yes. Yung para imbis na sila po yung harap, ako na po. So yun lang po yun. Pero sila po ang naatasan na mag-serve ng warrant kay De La Rosa. Yes, sila po ay ang competent legal authority to administer the warrant. Yes. So yun lang po yun. Sinamahan ko lang po kasi personal request ni Bato. Yun po. Maraming salamat po sa inyo, dating Senador Antonio Trillanes IV. Maraming salamat, ma'am. Sinusubukan po naming makuha ang panig ni Senador Bato de la Rosa sa mga pahayag na yan ni Senator Trillanes. Samantala, kinundina ni Senador Bato de la Rosa ang ginawang harassment daw sa kanya ng mga tao ng NBI sa kanyang pagbabalik kanina sa Senado. Nasaktan ang senador matapos makipambuno sa mga NBI agents na may hawak umanong warrant of arrest para sa kanya mula po sa International Criminal Court. Mula po sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav!
Emil, may benda sa dalawang daliri si Senador Bato de la Rosa pagpunta niya dito sa Senado kanina matapos ang halos kalahating taon ng pagiging absent. Ang kwento niya sa amin kanina ay hinarang daw siya ng mga taga-NBI at kinailangan niyang makipambuno sa mga ito para lang makapasok dito sa Senado. Dad. It's a crime. This is the worst government. Nanggagalaiti si Senador Bato de la Rosa nang pumasok sa plenaryo ng Senado kanina. Duguan ang kanyang kaliwang kamay matapos niyang makipambuno sa mga taga-NBI dahil hinarang siya papasok ng Senado. Sinita ni de la Rosa pati ng ibang senador si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Rene Samonte dahil pinapasok ang NBI sa Senate grounds. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Ito ang unang beses pumasok ni De La Rosa sa Senado matapos mapabalitang may warrant of arrest umano laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC noong Nobyembre. Kwento niya, ayaw siya papasukin ng mga taga-NBI nang dumating sa Senado bago magsesyon. Pasok ko dito sa baba. May nakaabang na ng mga NBI, mga kasibilyan. Hinarang ako at ayaw ako pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi pipigilan ako eh. Nagtatawagan na dito. So nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Bakit daw po nila kayo hinaharang? I don't know. Baka ayaw na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato ng Senado. So nagagalit ano pa bang ibang purpose doon? Bakit po nila hinarang? Hinihinga namin ng pahayag ang NBI kung bakit andun sila sa Senado. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sumama siya sa NBI na magsisilbi umano kay De La Rosa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa panayam, sinabi ni De La Rosa na dito lang siya nanggaling sa Metro Manila bago pumunta sa Senado. Pero nasa kalikasan daw siya nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya sinagot kung nasa Davao siya. Hindi raw muna niya iniisip ang sabpina na inihain sa kanya kanina ng PNP-CIDG kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na City Director siya ng Davao Police. Sabi niya, papasok na siya sa Senado mula ngayon. Nang tanungin naman ukol sa umano'y warrant of arrest sa kanya ng ICC, sige lang, basaan dito lang oh. Harapin natin. Alam mo, pasadyos natin yan lang. Emil, sa ngayon nananatili sa Executive Lounge dito sa loob ng Senate Building si Senator Bato de la Rosa at doon sa labas mismo ng pinto ng Executive Lounge ay nandun pa rin yung mga NBI agents na supposedly nga ay magsisilbi sa kanya ng warrant of arrest galing sa ICC. Kanina tinanong natin si Senador de la Rosa kung mananatili ba siya dito o magka-camp out sa Senado. Ang sabi niya ay hindi niya sasabihin kanino man kung ano ang magiging plano niya. Pero inaabangan pa rin natin kung ano yung mangyayari sa sitwasyon. Ito, maraming tao ngayon dito dahil nga tinitingnan kung lalabas pa si Senador de la Rosa dun sa Executive Lounge at kung pupuntahan pa siya ulit ng NBI. Emil? Mav, kanina bago tayo sumaing papawid, mayroong nag-file ng motion para isailalim sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa at maiwasan na siya'y maaresto. Ano update dito? Makakatulog na ba siya ng matiwasay ngayong gabi at dyan siya magpapahinga o paano ang magiging sistema at proseso rito, Mav? Napagbigyan na itong motion na ito actually, Emil. Kaya meron na talagang protective custody si Senador de la Rosa ayon kay Senate President Cayetano. Ang sabi niya ay yung proteksyon na ito ay alinsunod sa Senate rules pati na rin sa mga batas ng Pilipinas. Pero ngayon, yun nga, ang sabi ni de la Rosa ay may option siya kung mananatili siya dito sa loob ng Senado, ng Senate building o kung lalabas siya. Pero ayaw niya raw i-broadcast kung ano ang kanyang gagawin para na rin sa kanyang proteksyon. Pero sa ngayon, Emil, ay naka-lockdown ang buong Senate grounds. Walang nakakapasok, walang nakakalabas, kaya inaantabayanan pa rin natin kung ano ang susunod na pwedeng mangyari dito, Emil. Maraming salamat, Mav Gonzales. Latest naman tayo sa Kamara kung saan sa ikalawang pagkakataon ay inimpeach si Vice President Sara Duterte. May update pa sa bilang ng mga boto ng pumabor. At mula roon, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina.
Vicky, bumoto ang Kamara ngayong hapon para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang 1/3 ng lahat ng kongresista ang nakuhang boto. With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Majority Leader, Mr. Speaker. Mas marami sa kailangang 106 na kongresista ang bumoto pabor sa Committee Report ng House Committee on Justice, pati na sa resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. Sabi naman ng isang nag-no. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she's the first one to reveal the massive flood control corruption. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. Sa kanyang sponsorship speech, nilinaw ni Chair Luistro kung ano lang ang isyong pagbobotohan nila. Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Kasama sa mga ebidensyang binanggit ni Luistro ang certification mula sa Philippine Statistics Authority na walang birth, death at marriage certificates ang ilang tumanggap ng confidential funds, notices of disallowance ng Commission on Audit, at transaction reports galing sa Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Paalala ni Luistro, pera ito ng taong bayan. Kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. Idiniin pa ni Luistro na maraming kailangang ipaliwanag ang bise. May mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. Isa-isang tinawag ang mga kongresista at inilista ang kanilang mga boto. At sa huli nga ay nanaig ang mga pabor sa pag-impeach kay Duterte. Oo, dahil ang mga ebidensyang iniharap ay nararapat masuri sa isang ganap na paglilitis. Oo, dahil walang sino man, gaano man kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas. Nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin. Ang halos kalahating bilyong piso na confidential funds na winaldas niya at marami pang iba. I could go on and on, Mr. Speaker. Ngayon, panahon na panagutin ang nagkasala. To Vice President Sara, see you in the impeachment court. Vicky, sa updated na bilang ng mga boto sa plenaryo kanina, 257 ang nag-yes, 25 ang nag-no at 9 ang nag-abstain. Ito na nga yung ikalawang pagkakataong inimpeach ng Kamara si VP Duterte at tulad noong 19th Congress, inendorso ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa bise sa Senado na uupong impeachment court. Vicky?
Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Mga kapuso, dinisarmahan at inalis sa kanyang pwesto ang isang pulis. Matapos sampalin, suntukin at sikmuraan pa ang kanyang kinakasama. Babala po, sensitibong video ang inyong mapapanood sa aking pagtutok. Nagsimula ang lahat sa pagtatalo. Pinatay mo yung location mo, bakit? Na nauwi sa pisikalan, sa kuha ng CCTV, kita ang simula ng palitan ng masasakit na salita ng mag-live-in partner hanggang sampalin ng babae ang lalaki na agad ding gumanti. Sunod-sunod niyang sinampal, sinuntok at sinikmuraan ang kanyang kinakasama. Bumalabag ng padapa ang babae sa sahig at ilang segundo itong nanatili roon bago tuluyang bumangon at kumprontahin muli ang lalaki. Muli na naman silang nagkasakitan. Pero sa puntong ito, nanaig na ng tuluyan ang puwersa ng lalaki. Dinaganan na niya ang babae habang tila may binubunot sa tagiliran. Mama! Paghingi ng saklolo ng babae, ilang segundo pa'y tumigil na rin ang CCTV recording. Ang babae sa video nagsampa na kahapon ng reklamo laban sa kanyang kinakasama na isa palang aktibong pulis. Naka-assign ang lalaki sa mobile na tumatayo ring social media officer sa Malolos City Police Station. Siya po ay ating official vlogger sa ating station. Police corporal po. Patroller po siya, driver po siya ng isang mobile patrol namin. Kahapon po, nadisarmahan po natin siya ng issued firearms. Kasama pa niya yung PNP identification card. And nasa admin holding section na po siya ng ating Bulacan Police Provincial Office. Ayon sa pulisya, 3 taon nang nagsasama ang inireklamong pulis at kanyang nobya. Hindi rin umano ito ang unang beses na sila'y nagkasakitan na ang karaniwang dahilan, selos. Ito pong video ayon sa ating biktima ay noong March 12. Ayon po sa pahayag ng ating biktima na na-reduce in writing natin kahapon, ay 2 beses nangyari ito. Ito po yung huling nangyari noong March 12, 2026. And yung nauna po ay last year. Ayon po sa aming investigasyon ay nagugat po doon sa tampuhan nila yung off ng location ng ating pulis. Kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act ang kakaharaping kaso ng pulis. Tinanggal na siya sa kanyang assignment at inilipat muna sa provincial headquarters. Patuloy naming sinusubukang makuha na ng panig ang kinasuhang pulis, pero ayon sa kanyang hepe, nabigla rin siya sa pangyayari. Kinukutina po ng Philippine National Police ang anumang uri ng pananakit, lalo na po sa kababaihan. Sinasabi nga po, nakipag-usap po ng ating Chief PNP sa ating pong Viseyo sa NAPOLCOM na ito po ay madaling iimbestigahan administratively at criminal kakasuhan po yung sabing individual para po matanggal siya sa serbisyo at matanggal yung kanyang mga pribileyo bilang isang miyembro ng Philippine National. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Lumabas sa sesyon ng Kamara ang 3 Duterte kanina, kabilang dyan ang kapatid ng bise na si Congressman Paulo Duterte. At nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, bago pa man maganap yung nakatakdang botohan ng mga mambabatas para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sa sesyon sa Kamara kaninang hapon ay nag-walkout na nga sa sesyon ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte at kalaunay sumunod din ang 2 iba pang mga kongresistang Duterte. Wala pang 10 minuto mula na magsimula ang sesyon ng Kamara ay lumabas na ng plenaryo sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold James Duterte. Sir, is this walking out? Ha? Yes. Sa tingin mo, saan tayo papunta? Tinanong din ang kongresista kung paraan ba ito ng pagpoprotesta. Anong gawin ko doon? Are you walking out? Yeah, I'm walking inside the car now. Why? Why are you leaving before the session ends? Huh? Why are you leaving before the session ends? Sir. Nakataas na. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately No left? comment. Na. What will be your susunod na ano po? Mga susunod na hakbang po? Mag-lunch.
Bagamat umalis na si Representative Paulo Duterte, naglabas naman siya ng manifestation na ipinadala niya kay House Secretary General Attorney Cheloy Garafil kung saan ipinahayag niya ang kanyang no vote para sa pag-adopt ng Committee Report 261 na nagre-rekomenda ng pag-aproba sa House Resolution 989 o resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Nang tanungin naman kung may impormasyon din ba silang natanggap gaya ng sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan may ipinangako umanong 200 million pesos na halaga ng infrastructure project sa mga kongresistang boboto laban sa impeachment ng bise. Lahat naman tayo nakatanggap ng same information eh. Your sources as much as ours naman. No comment. Vicky, bago pa man formal na na-transmit sa Senado, ang articles of impeachment ay nagpaliwanag muna ng kanilang mga boto ang ilang mga mambabatas. At 6:33 ngayong gabi ay nagsuspend na ang sesyon dito sa Kamara. At yan ang pinaksariang balita mula rito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Balikan natin ang lockdown sa Senado. Wala nang pinapapasok ngayon. Kasunod ng tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok din doon live si John Consulta. John? Yes, Mel. Pasado alas 3 nga ng hapon ng magsagawa ng lockdown ang Office of the Senate Sergeant Affairs dito sa bahagi ng Senate Building at Senate Compound. Pasado alas 3 ng hapon nang biglang i-lockdown ng Office of the Senate Sergeant of Arms o OSAA ang Senate Compound. Bukod sa pagkasara sa main gate ng Senate Compound at paglalagay ng barbed wire, sinimulan ding ibaba ang roll-up doors. Nang makalabas ang ilan sa mga Senate staff at sibilyan, tuluyan ng isinara ang mga ito. Ibinaba rin ang roll-up door ng entrance ng parking area ng mga senador sa Senate Building. Maya-maya dumami na ang gwardya sa mismong main gate ng Senado at mahigpit na ipinagbawal ang pagpasok ng mga otoridad, maski pulis at NBI agents. Nangyari ang lahat ng ito makaraang tangkaing arestuhin sa Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senate Building at sa kasagsagan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa ngayon, mas mamina ang bilang ng pulis at NBI sa labas ng Senate Building. May nakabalandra na ng mga sasakyan sa labas ng main gate ng Senado para di basta-basta makalabas sa mga sasakyang manggagaling sa loob ng Senate Compound na hindi dumadaan sa visual check ng mga otoridad. Sa mga sandaling ito, bahagya ng binuksan yung isang roll-up door dito at kung saan nakita nga natin na naglapasan yung mga empleyado ng Senado at naglalakad ang ilan sa kanila ngayon at kapasin-pasin naman yung mga may dalang sasakyan at sa aking likuran, isa-isa na ngayon na pumipila palabas dito sa main gate ng Senado. Doon naman ay ang nag-aantay sa kanila ay mga NBI agents na nag-i-inspect at meron ding mga ilang grupo ng ating mga kababayan na nagrarally at nagsasagawa ng kanilang kilos protesta bahagi nga ng mga nangyayari nga dito sa gusali ng Senado. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Bago ang tangkang silbihan siya ng ICC arrest warrant, pinadalan muna si Senador Bato de la Rosa ng sabpina ng Philippine National Police. Kaugnayan ng investigasyon sa extrajudicial killing sa Davao City. Noong hepe pa siya ng pulisya roon. Nakatutok si June Veneracion. Dala ang sabpina mula sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga deklaradong address ni Senador Bato de la Rosa. Mula yan sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City hanggang sa kanilang tirahan sa Davao City. Pero tanging mga staff at tauhan lang ng senador ang humarap sa mga pulis. Bahagi ito ng pagsisilbi ng sabpina ng CIDG, kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na City Director si De La Rosa ng Davao Police. First step natin ito Yung ini-investigate kasi ang EJK, walang maglabas ng mga data tungkol sa mga nangyari. So this is the first step in determining kung bakit gano'n na nangyari nung panahon na yun. Batay sa sabpina, pinapapunta si De La Rosa sa Huwebes, May 14, sa CIDG sa Camp Crame, ang headquarters ng PNP na minsan niyang pinamunuan.
Paano kung hindi pumunta ang dating hepe ng PNP? Siya po ay maaari makasuhan ng indirect contempt of court. Isa sa pinagbasehan ng CIDG investigation, ang mga revelasyon ng dati umanong miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Sa affidavit ni Las Cañas, sinabi niyang palihim daw na gumawa si De La Rosa ng sarili niyang death squad bago niya binuo ang tukhang. May sariling araw mass grave si De La Rosa na pinangasiwaan ng isang nagagalang SPO4 Steve De La Cruz na siyang handler ng kanyang death squad. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, hindi pa naimbestigahan si De La Rosa tungkol sa EJK. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito ginawa? Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. Just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, ang pagpapatawag kay Senador Bato de la Rosa ay simula pa lang ng investigasyon sa mga extrajudicial killings. May mga susunod para i-issuehan ng sampina ang PNP-CIDG. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. At sa punto pong ito, makakausap natin live ang bagong luklok na Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Good evening po. Good evening, Vicky, sa lahat po na nanonood ng GMA7. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright po. Ang sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, obstruction of justice ang paglalagay sa protective custody ng Senado kay Senador Bato de la Rosa dahil meron daw pong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. Ano po ba ang tugon nyo rito? Ma'am, unang-una, napakaraming problema ng Pilipinas sa presyo ng bilihin, doon po sa oil crisis. May political crisis din po tayo, nangyayari din po yung impeachment. Bakit naman po tuwing magbubutuhan sa Senado, biglang lumalabas na kailangan hulihin si Senator Bato? So today po, immorally, illegally, lahat po na violation ay ginawa nila, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So actually po si Senator Trillanes mismo ay nagtago din po sa protection, nagpasailalim sa protection ng Senado bago sumuko. So ang gusto po kasi nila is a witch hunt na ayan si Senador Bato, eto warrant, na hindi naman nila pinapakita, tapos bigla nilang huhulihin. Tapos may maraming mga agents ng dito sa loob ng Senado. You can't blame us to think that it's not really justice, but ayaw nilang magbago ang mayorya dito po sa Senado. Pero Mr. Senator, sa saligang batas nakasaad na hindi maaring arestuhin ang isang mambabatas habang nakasesyon po ang Kongreso. Pero para po sa mga offenses na may parusang hindi higit sa 6 na taong pagkakakulong. Ano po ba ang application nito sa kaso po ni Senador De La Rosa? Yes. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sasiguruduhin lang natin na may due process. So ilan beses na po nangyari yon, ilan senador na po ang humingi ng tulong sa Senado, but eventually, pag sinabi ng korte na tama yung warrant of arrest, sila na mismo nagvo-volunteer mag-surrender. At sabi na sa akin ni Senator Bato, for as long as it's a Philippine court, and in order lahat ng legal remedy ay pwede sa kanya. Ang problema nga, in what capacity ba si Senator Trillanes? Bigla na lang magpapakita dito, may warrant. Is he with the Interpol? Is he with the ICC? Police ba siya? So hindi naman pwede po na biglang dadating dito tapos makikipaghabulan sa isang senador, we're in session at papunta sa session hall. Even assuming may valid warrant of arrest, you still coordinate at papayagan mo pa rin pumasok sa session hall pagkatapos mahinahon na makikipag-usap. In that case po, may aksyon po bang gagawin ang Senado laban sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno dahil nga sa nangyari kanina kay Senador De La Rosa? Well, we want to lower the temperature but at the same time protect the integrity of the Senate. So willing ako makipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng NBI, pero in-identify muna namin yung nakipaghabulan kay
Senator Trillanes because we're holding them in contempt. So we are going to detain them until makapagpaliwanag or ma-purge nila sarili nila ng contempt. Kasi kung sa House of Representatives man or sa dito Senado, yung nga lang medyo bastos ka sa committee level ay hino-hold ka na in contempt, ano pa kaya yung pigilan mo yung isang senador na umabot sa session hall? Opo. Doon naman ho kay dating Senador Trillanes, meron ba kayong gagawing hakbang? Well, kasi pag hindi naman siya direct contempt, we will allow the investigation to go through. He's a former senator. He's always welcome here in the Senate. We can have different political views but discuss. Pero hindi pwedeng parang Gestapo o para kang may private army na papasok dito tapos pipilitin mo yung gusto mo. Yung lockdown na ginawa namin was in response na caught in the act o flagrante delicto yung ginawang pag-assault kay or attempted na pag-assault kay Senator Bato. So let me make it clear yung contempt order, immediate yon. Ngayon yung legal namin nag-aaral ngayon kung ipapa-inquest yung mga nahuli or kung mag-iimbestiga muna ang dalawa naming committee. But I'm hoping cooler heads will prevail and I'm hoping there'll be a dialogue between the executive and the new leadership para we can focus on work. Opo. At ngayon pong na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte, inaasahang dadalhin na sa Senado. Anumang araw ngayon po ang Articles of Impeachment. Ang sabi po ni dating Senate President Tito Soto noon, agad niya itong aaksyonan. Ngayon kayo na po ang nakaupo. Paano po ang magiging takbo ng impeachment trial sa Senado? Actually, kaharap ko yung buong former majority sa lounge nung ako'y hinatak ng aking MRO at ng production assistant nyo. Dinidiscuss namin yan. Malinaw naman po ang konstitusyon, malinaw naman po ang batas, very clear naman yung sinabi ng Supreme Court na forthwith. Pinapaliwanag nga ni Senator Soto, ang ibig sabihin, magko-convene ka agad. Hindi trial ka agad kasi may mga administrative na hakbang na gagawin. So we are under public scrutiny. Kayo mismo, binabantayan nyo kami. The Senate is on trial. Bantayan nyo kami at husgahan nyo kami, but we will follow the law. We'll follow the Constitution, we'll follow the law. Senator, kailan po ililift itong lockdown sa Senado ngayon? They're in the process. Ina-identify lang kung sino yung nakipaghabulan. Actually, may konting commotion sa likod ko na parang habulan. I don't know what's happening, but we want to restore order dito sa Senado. Mm-hmm. Pero ano ho yung mood ngayon dyan, Mr. Senator? Medyo nagulat kami lahat kasi alam naman namin na lahat gagawin na hindi kami makabuo ng 13 or 14 but hindi namin na-expect kasi kitang-kita sa video. Isa lang yung staff doon yung kasunod niya. Hindi pa niya staff. Mag-isang pumunta si Senator Bato dito pero ngayon lang ako nakakita ng grupo ng agents nakikipaghabulan ng senador sa loob ng Senado. And I'm sure hindi ito ang gusto ng ating Pangulo at hindi ito ang gusto nating image sa buong mundo. No? So I'm hoping yun nga na it was only tempers that flared. It was some machinations na inisip ng kung sino-sino. But let's restore order. May batas tayo. So sundin natin yung batas. All right, Senate President Alan Peter Cayetano, maraming salamat po sa oras niyo. God bless you po. Maraming salamat po. Samantala, mga kapuso, handa raw ang defense team ni Vice President Sara Duterte na depensahan siya sa Senado na magsisilbing impeachment court kasunod ng pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Ayon po sa kampo ng bise, sa pagboto ng plenaryo na i-transmit ang articles of impeachment, nasa mga nag-aakusa na ang obligasyong patunayan ng kanilang mga paratang ng nakaayon sa konstitusyon at rules of evidence. Bagaman may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema, anila, handa na silang depensahan ng bise sa Senate Impeachment Court. Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga detalye sa pagkakalambat sa grupong sangkot umano sa pagnanakaw at carnapping na iniulat namin itong Biyernes. Ipinakita ng vlogger na tinangka nilang biktimahin ang CCTV ng operasyon ng mga suspect. Tunghayan sa aking pagtutok. Sangkot sa robbery, akyat bahay at technical carnapping
ang pangkat na nadakip ng mga tauhan ng Task Force Limbas ng PNP Highway Patrol Group sa Caloocan noong Biyernes. Ang tumatayong leader, ang lalaking ito na isa palang dating pulis na nabaril sa paa ng HPG. Dismiss na po way back 2013. Ang last unit assignment niya po is si National Capital Region Police Office Holding Unit. So kinasuhan po siya ng grave misconduct, kaya malamang po yun ang kinadismiss niya. At lumalabas din po na siya na rin yung lumalabas na pinakaano doon sa grupo. Kasi siyang kumakita natin buong loob eh. Kanina, humarap sa media ang isang negosyanteng vlogger na tinarget umano ng mga suspect bago sila nadakip. Sa kuha ng CCTV sa kanilang bahay na ipinakita ng vlogger, makikita kung paanong nakapasok ang mga suspect ng walang kahirap-hirap gamit ang isang susi. Yun nga po ang pinagtataka ko. Yung parang meron po silang duplicate ng susi ng mismong gate po namin. Hindi ko po alam kung bakit, kung saan nila nakuha. Nakapasok ang mga suspect pero wala umunong nakuha mula sa biktima. Bukod sa walang tao sa bahay, hindi raw nakapasok sa mga silid ang mga suspect. At sa kanilang pag-alis mula sa bahay ng target, doon na sila nadali ng HPG. Siguro po yung dahilan kung bakit tinatarget nila kami kasi nagpo-post po ako ng mga goal po namin, tas about sa business po. Ang babae sa pangkat na kasamang nahuli, spotter umano ng grupo, na siya ring nakatokang magganap ng mabibiktima. Yung isang babae doon is meron na siyang warrant ng estafa. Ang style naman nila, kunyari, they will deliver cakes from the local government units, mga birthday cakes. And once na pumatok sila sa pinto, binuksan na yung pinto, itong grupo niyang mga kalalakihan, papasukin na yon. Niraransak na nila at lilimasin lahat ng valuables. Tatali sila, kung makita natin, may mga wires pa silang dala doon. Wala pang pahayag ang mga suspect na kanina'y sinampahan na ng mga kasong robbery, illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa Dangerous Drugs Act. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Hindi dumating sa NBI si Peanut Gallery Media Network o PGMN anchor CJ Hiro matapos siyang isubpina ng National Bureau of Investigation. Ayon sa kanyang abogado na nagpunta sa NBI kanina, walang natanggap na subpina ang kanyang kliyente para humarap ngayong araw sa NBI. Nasa out of town daw si Hiro ngayon. Si Hiro ay tinuturing na person of interest sa umano'y tangkang pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni Hiro na inosente siya. Sabi rin ng kanyang abogado, magsusumiti si Hiro ng affidavit para sagutin ang mga tanong ng NBI. Nihingan pa namin ng pahayag ang NBI. Abiso po sa mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng langis. Epektibo bukas, May 12. Tataas ng 47 sentimo ang presyo kada litro ng gasolina. May bawas namang 9 piso at 57 sentimo sa presyo ng litro ng diesel. 13 piso at 30 sentimo naman ang rollback sa presyo ng 1 litro ng kerosene. Tiniyak ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO na tutulungan nila ang 2 taong gulang na Pinay na pinaghahampas at tinapak-tapakan ng isang lalaki sa Taiwan. Tuguyan ng TECO matapos iparating ng GMA News ang panawagan ng pamilya ng bata dahil walaan nila silang makuhang malinaw na sagot at commitment na matutuloy ang kaso sa lalaking nanakit sa bata. Hindi rin nila malinaw kung maibibigay ang danyos na nais nilang makuha. Sabi po ng TECO, tutulungan nilang makipag-ugnayan ng pamilya sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Tututukan din nila ang kaso. Dagdag ng TECO, pinapahalagahan ng gobyerno ng Taiwan ang seguridad at proteksyon ng mga turista sa kanilang bansa. Sinagot ng Japan ang batikos ng China kaugnay sa pagsali at pagpapalipad nila ng 2 Type 88 anti-ship missile sa katatapos lang na balikatan exercises. Ang sabi ng Japanese Embassy, layon ng pagsali ng Japan Self-Defense Forces sa balikatan na mapanatili at mapagbuti pa ang kanilang integrated operational capabilities at mapalakas ang kooperasyon nila sa mga kalahok na bansa. Walaan nilang tinatarget na anumang bansa o rehiyon ng Japan. Kaugnay naman ang pahayag ng China na tila nakalimutan na ng Japan ang mga pinagagawaan nila noong World War II. Iginiit ng Japan na nakatuon sila sa pagiging peace-loving nation mula nang matapos ang gera.
Hindi raw sila tataliwa sa layuning ito na kinikilalaan nila ng Pilipinas at iba pang bansa. Bumisita sa The Medical City sa Ortigas si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon. Yan po ay para makita ang bagong bukas na PhilHealth Ward sa naturang ospital na 52 kama. Layon po ng ward na makapagbigay ng mas abot kayang confinement services at healthcare access para sa mga qualified beneficiary. Binanggit din sa pagbisita ang mas pinalawak na maternity care package at outpatient emergency care benefits na layong mapadali ang pagkuha ng serbisyong pangkalusugan. Mga kapuso, inaasahang tuluyang hihina ang bagyong Kaloy habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 480 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, anumang oras mula ngayon maaaring humina na yan at maging low pressure area. Gayunman, posible pa rin magdala ng kalat-kalat na ulan ng bahagi ng mga kaulapan nito sa ilang panig ng Eastern Samar at Caraga. Matinding init naman ang patuloy na nararamdaman sa mahigit 30 lugar sa bansa. 48 degrees Celsius ang heat index kanina sa Borongan, Eastern Samar. Sinundan niya ng 45 degrees Celsius sa Kamiling Tarlac at 44 degrees Celsius sa Ilocos Norte, Cagayan, Zambales, Bulacan at Occidental Mindoro. Halos 30 lugar bukas ang makararanas din ng init na nasa danger level na posibleng pumalo po sa 45 degrees Celsius. Grabing init din ang inaasahan sa Metro Manila, lalo na sa Pasay City na aabot sa 42 degrees Celsius. Pero nananatili pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Palawan, Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero mag-monitor pa rin sakaling maglabas ng abiso sa localized thunderstorms. Sa pagbabanat ng buto, hindi na masyadong napagtutuunan ng pansin ng ilang magtitinapa sa Rosario, Cavite ang kanilang kalusugan. Kaya handog natin ang libreng serbisyong medikal para sa kanila. Sa loob ng 4 na dekada ng paggawa at pagtitinda ng tinapa ni Susan, napagtapos niya ng kolehiyo ang 2 niyang anak. Ang isa, nurse na. Natulong ako. Kasi yun ang papel ko bilang ina. Maging success lang sila, masaya na ako. 59 na taong gulang na siya. Pero hanggang ngayon, hindi siya tumigil sa pagbabanat ng buto. 500 hanggang 1,000 ang kita ni Susan sa pagtitinda ng tinapa. Sapat lang sa kanilang pangangailangan, pero kulang para makapagpatingin sa espesyalista. Nitong linggo, ating pinagdiwang ang Araw ng Mga Ina at bilang regalo ng GMA Kapuso Foundation, handog natin ang libreng pap smear, breast exam at haircut sa 100 nanay na magtitinapa at gumagawa ng bagoong. 200 nanay naman ang sumailalim sa libreng bone scan. At 21 years old ay mag-start na yung ating pagpa-pap smear. At kung pwede rin siya ng mas maaga, kung maaga nang na-expose sa contact. Ang self-breast examination para maagang ma-detect kung meron ng bukol na nakakapa. So kapag meron na niyan, pwede na talagang pumunta sa doktor. Nagbigay rin ng beauty tips at makeover ang makeup artist na si Bambi Fuentes. Kapag na-practice niyo yan sa araw-araw, kahit kilay, lipstick, blush on, perfect na yan. Lalabas kayo presentable. May paraffle din tayo ng appliances. Nagbigay ng food packs, vitamins, hygiene kits at pagkain. Sa mga nais pang tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede din mag-donate online, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Samantala mga kapuso, magkakaroon po ng libreng circumcision ang GMA Kapuso Foundation katuwang ang Philippine Children's Medical Center. Kung ang anak ninyo ay 7 to 18 years old, tumawag sa mga numero ng GMA Kapuso Foundation
na naka-flash po sa inyong mga TV screen para makapagpalista. Dapat ay malusog, walang asthma, walang bleeding at special na kondisyon katulad ng autism at ADHD ang bata. Maghanda rin ang Barangay Certificate of Indigency. Pwede pong magpalista hanggang May 14. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Itinago na muna ni Bianca Umali ang brilyante ng lupa para bigyang boses ang title character ng GMA Pictures animated film na Ella Archangel. Ang preparation ni Bianca para sa adaptation ng isang Pinoy horror fantasy comic series. Ichichika ni Nelson Canlas. Mula sa mga pahina ng Filipino comic series, bibigyang buhay on the big screen ang kwento ng batang mambabarang na si Ella Arcangel. At ang napiling maglapat ng boses sa karakter ni Ella sa kauna-unahang animated movie ng Millennial Comic Series. Walang iba kundi ang kapuso star na si Bianca Umali. Balik ka na, Isa! Sa pamamaalam ni Bianca sa role na Tera sa Encantadia Chronicle Sangre na mahigit isang taon din nating minahal, susubok siya bilang isang dubbing artist for the first time. Hindi lang basta pagmememorya ng script, challenging ito para sa kanya dahil kailangang maging iisa ang ipinararamdam ng kanyang boses sa ikinikilos ng illustration. Sobrang dami kong na-discover sa sarili ko. I guess it's really more being able to discover yung weaknesses and strengths ko as an artist. And I really am looking forward to accepting this project kasi kakaibang journey siya for me, kuya eh. At sobrang ganda ng material. I'm excited to bring life and to bring voice into her life. Maraming nadadala si Bianca dito sa Ella Arcangel kasi hindi lang siya basta trabaho lang na magbibigay ng boses. Pinag-aralan niya pa yung character. Bumuo siya ng sarili niyang, kumbaga parang binilog niya ng maayos yung character. Hindi lang binabasa yung script. Parang isinabuhay niya yung si Ella. Isang mahalagang kontribusyon daw ang Ella Arcangel sa panitikang Pilipino. Nasasalamin kasi sa kwento ang makabagong kaugalian, mga social issues, at ilang makalumang kwento. All in one story that will teach viewers some life lessons. Maganda yung mensaheng hatid ng material. Ay, do I spoil? Hindi ko pa pwede. In a nutshell. Sino ba talaga ang mga halimaw? Ang mga halimaw ba? O minsan mga tao rin sila? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, nakakuha ang GMA News ng kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa mula po kay dating Senador Antonio Trillanes. Nakasulat sa unang pahina, secret, ex parte, only available to the prosecution. May date rin itong November 6, 2025. Inisyu ito ng Pre-Trial Chamber 1. Batay po sa dokumento, naniniwala ang chamber na kailangang arestuhin si De La Rosa para masigurong haharapin siya sa korte o haharap siya sa korte at para hindi niya maharang ang investigasyon. Nag-issue ang chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crimes against humanity of murder kaugnay sa drug war. At kung kailangan daw para ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret, maaari itong ipagbigay alam sa mga estado, international organizations. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Senador De La Rosa. Sabi naman ng kapo ni Trillanes, nai-transmit na ito sa Philippine Center on Transnational Crime o yung PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Sinusubukan naming hingaan ng pahayagang PCTC pero wala pa silang tugon sa ngayon. At balikan po natin ang latest sa Senado matapos ang lockdown kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, kanina nga ay nagkaroon muli ng tensyon dito sa harapan ng Senado. Ito po yung sa labas mismo ng lobby ng Senado at ito po nga po ay sa pagitan ng personnel ng Office of the Sergeant at Arms na nangangasiwa po dito sa kasiguridad ng Senado at maging sa
personnel naman po ng NBI na nakita po natin na may pagigirian at may nakita tayo na merong isinakay doon sa sasakyan ng NBI. Pero hindi po malinaw kung yung pong mga isinakay doon ay yung pong personnel ng NBI na contempt po dito sa Senado. Pero ang narinig ko lang ay sinasabi po nung isang NBI personnel doon sa OSAA, siya po ay nangangatwiran na may mga pinapalabas naman na daw at sila rin ay lalabas na. At ang hindi po klaro sa ngayon kung sila ay talagang nakalabas po ng gate dahil nabalitaan natin mula sa OSAA na isinara rin po yung gate matapos yung insidente na yan. Pagkatapos naman po ay merong personnel naman po ng OSAA na dumating, pumasok siya sa lobby at siya po ay medyo may bahagyang sugat sa kanyang noo at siya po ay parang malapit nang mawalan ng malay, hindi makahinga at sinasabi niya na ginagawa ko lamang naman ang aking trabaho at base po sa initial na information ay di umano siya po raw ay tinangkang bitbitin umano ng NBI at isakay sa kanilang sasakyan. Pero yan po ay wala pa tayong nakukuhang panig naman ng NBI tungkol dyan. Ang personnel po ng OSAA na yan ay dinala naman po sa klinik para malupatan po ng paunang lunas. Kaugnay naman po kay dating Senador Antonio Trillanes, ayon po sa kanyang staff ay nakalabas na po ng Senado itong si Trillanes. Ang latest ngayon dito, Mel, ay nag-adjourn na ang Senado at ayon na rin doon sa paliwanag sa atin ni Senate President Cayetano ay magkakaroon pa ng mga pag-uusap kaugnay nga po dito sa sinasabing pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Tapos na ang countdown dahil ilang saglit na lang ay mapapanood na ang The Master Cutter sa GMA Prime. Pinagbibidahan niya ni Ding Dong Dantes na very proud sa unang milestone ng serye. Makichika tayo live kay Aubrey Carambe. Aubrey! Iyan, nandito tayo ngayon sa taping location ng The Master Cutter. At dito yan sa Pampanga. Ang cast na kausap natin kanina na excited na sa pagsisimula ng serye ngayong gabi sa GMA Prime. Matinding aksyon agad ang mapapanood sa pagsisimula ng pinakabagong GMA Prime series na The Master Cutter, na pinagbibidahan ng nagbabalik GMA Prime na si Ding Dong Dantes. Ginagampanan ni Ding Dong ang karakter ni Atoy. Dati raw sundalo at ipinaglihi raw kay San Antonio de Padua. Isang tailor o sastre na may double life, na matinik din sa paghahanap ng mga nawawalang bagay o tao. Nauna nang ipinalabas sa Netflix ang The Master Cutter na number 1 agad among top 10 TV shows in the Philippines. At napapanood din sa Southeast Asia. At ngayong gabi ay mapapanood na rin sa GMA Prime. Masaya lang po talaga kami na ma-share ang aming gawa. Hindi lang sa television, kung hindi pati na rin sa Southeast Asia through Netflix. And mas excited kami dahil simula po ngayong gabi, talagang makikita at mapapanood na ng lahat ng tao ang Master Cutters. The fact na nagustuhan po ng mga tao, naging number 1 po kami sa Netflix. Wow, what a big achievement. Excited na ang cast na makilala ng mga kapuso si Atoy, na tinaguri ang Master Cutter na Master of Disguises din. Sa serye, makikita rin daw ang iba't ibang bihis ni Dong na bahagi ng kanyang mga gagawing secret mission. Nag-enjoy lang talaga ako kasi napakasayang gampanan talaga ng role na Atoy. Pero higit sa lahat kasi si Atoy kasi talaga isang isa siyang anak na may hinahanap talaga na na mas malalim na relationship sa kanyang tatay. Gaganap naman as Eileen si Max Collins, na natutuwa rin na makatambal si Dong sa serye. And I'm so thankful because I've always looked up to him and Yan, and I've loved working with both of them. So I'm just very honored. Kasama rin sa cast ang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates na sina Shuvi Etrata at Charlie Fleming,
nagaganap naman as Tonet and Carla. Sobrang bait talaga ni Kuya Dingdong. Hindi niya pinaramdam sa amin lahat, na dapat kaming matakot. You feel the warmth pag nandyan sa paligid, and sobrang galing. He's very kuya po, like on the set. And even way before, what I super love about Kuya Dong is never talaga nagbago yung trato niya sa isang tao. Ilan pa sa mga aabangang karakter sa The Master Cutter, si Paolo Contis, nagaganap as main kontrabida, si Joe Berry as Ame, Rio Locsin, Joey Marquez, Tonton Gutierrez, Anthony Constantino, Prince Carlos at Polo Ravales. Iya, kasama ko ngayon walang iba, the Master Cutter himself, Mr. Dingdong Dantes Dong. Balita ko pasabog ang inyong pilot episode. Mamaya na mapapanood na ng mga kapuso natin. Oo, kaya eto na nga sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng The Master Cutter na nandito kami nagte-taping ngayon. Excited na po kaming i-share sa inyo ang family action drama na aabangan nyo po gabi-gabi. Ang The Master Cutter in 30 seconds or 1 minute? Ayan na, malapit Ilang minuto na lang. At nandito nga, no, yung cast excited na, Yes, Dong, no? May viewing party dito, Iya. Kaya yan muna. Dinner break, kaya ito, excited pati kami, inaabangan na namin sa ere. Ngayon po ang world premiere ng The Master Cutter. So yan po, sabay-sabay ho tayong manood. Ayan na, oh. Talaga namang excited na sila. Iya, yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio. Ayan, abang-abang na mga kapuso. Maraming salamat, Dingdong Dantes at Aubrey Caramben. At yan mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya! At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.